Ako may star sa papel kasi nakaka-perfect score ako. Wow, very good. Nga pala, nanggaling ako sa bayan kanina. Binilang kita ng avocado, oh. Pag-aralan natin yan, ah. Wow, ang ganda, Nay. Ngayon naman ay magko-coloring tayo. Mag-drawing kayo ng mansanas, tapos kukulayan nyo. Ang kulay nito ay red ang mansanas, tapos ang dahon ay green. Natapos ako mag-drawing ng mansanas nun. Kaso hindi ko siya makulayan kasi wala akong Crayola nun. Hindi pa kasi kaya ng budget kaya di ako nabilang namin yun. Hiram ka muna sa akin. Salamat. Ang galing mo naman mag-drawing. Yung akin kasi parang kamatis. Pangalanan na lang natin siya bilang Angel. Si Angel lang yung naging kaibigan ko noon nung nasa kinder ako. Sabay kami umuwi lagi noon kasi pareho lang yung daan pauwi sa bahay namin. Pero one time, oh mga bata, magbabasa naman tayo ha. Ang hindi makakabasa, alam niyo na, hindi makakauwi ng maaga. Halos kalahati na ng klase nakauwi noon nung matawag ako. Oh, basa. Kalabaw. Kalabaw. Very good. Oh, pwede ka na umuwi, Jen. Pero hindi agad ako umuwi nun kasi hinihintay ko si Angel para may kasabay ako umuwi. Kaso nung tinawag na siya ni Ma'am, bigla na lang siya natulala sa unahan kasi hindi niya alam kung paano basahin yung pinapabasa sa kanya. Pinilit na din akong pauwi ni teacher nun kaya wala na akong choice kundi umuwi ng mag-isa. Takot na takot nga ako nun kasi balibalita nun na may puting van daw na dumadaan tapos nangunguha ng bata. But luckily, wala namang dumaan ng time nun kaya nakauwi ako ng safe. Pero pagdating ko sa bahay, Nay, ba't nakalak yung pinto? Nay, nasan kayo? Nay, iyak ako ng iyak nun kasi walang tao sa bahay. Iniisip ko nun na baka lumayas na sila nanay at iniwan na nila ako. Bakit niyo naman ako iniwan? Nasaan na kayo? Buti na lang, lumapit sa akin yung lola ko nun. Tapos, sinabi niya sa akin na nasa palayan lang daw sila nanay kasi nag-aani ng patay. Sinama muna ako ni lola na sa bahay nila tapos pinatimpla niya ako ng chocolate at pinakain ng tinapay. Che? Toy? Nanay? Lola, andyan na po si nanay. Nay, akala ko po lumayas na kayo. Bakit ko naman ikaw iiwan? May pinuntahan lamang ako. Naglalakad ako nun para bumili sa tindahan nang nakasalubong ko si Angel na umiiyak. Uy, bakit ka umiiyak? Kakauwi mo pa lang? Ngayon lang ako pinauwi ni teacher eh. Akala ko nagloloko lang siya nun. Pero naka-uniform pa siya nun, kaya siguro totoo nga na hindi agad pinapalabas ni Ma'am yung hindi nakakabasa. Sige nga, recite mo nga yung 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 100. Yay! Galing talaga! Wala na ako masyadong natatandaan nung kinder ako. Sa tagal ng panahon na nangyari yun, medyo nabura na din yung iba sa isip ko. Basta ang alam ko, natapos yung school year ko noon na may natutunan ako. Isa sa natutunan ko noon ay ang pagiging independent na estudyante. Nagawin ang bagay na mag-isa kung kaya naman, pero tumanggap din ang tulong kung kinakailangan. And syempre, mag-aral lang mabuti. At saka, alam nyo ba, di na ako nag-daycare noon. Kasi diretsong kinder to grade 1 na agad ako. Di ko alam kung bakit gano'n. One time, pumunta yung ate ko sa school niya kasi may gagawin daw siya noon tapos sumama ako. Wala pa naman sana kami balak i-enroll ako nun sa grade 1. Pero nung nakita ako ng teacher doon, pinabasa niya ako ng isang sentence. Kakilala kasi ni nanay yung teacher noon kaya nabukan niya sa libro. Ang mga bata ay masayang naglalakad patungo sa eskwelahan. Magaling ka na palang magbasa eh. Sige, enroll na kita. Kilala ko naman si nanay mo, ako na magsasabi sa kanya. At dito magsisimula ang elementary days ko na ikikwento ko sa inyo sa susunod na video. Kayo naman ang tatanungin ko, may inaalala ba kayo nung nasa kinder pa kayo? Kung meron, comment nyo din yan sa baba. Yun lang, subscribe!
school noon. Tanda ko pa, sobrang excited ako noon kasi finally, nasa malaking school na ako pumapasok, which is elementary school. Pagpasok ko ng classroom, madami ng estudyante kasi medyo late na rin ako pumasok noon. Yung nasa likod na upuan na lang ang bakante noon, kaya doon na lang ako umupo. Pumasok na rin yung teacher namin na kakilala si nanay, kaya kahit paano, hindi ako ganun kinakabahan. Naging okay naman ang lahat hanggang sa napansin ko na may kakaibang tingin ng itong mga katabi ko na parang nag-uusap sila sa mata hanggang sa may sinabi yung isa sa akin. Hoy, ibawat ka bang pagkain? Oo, Sa amin yan, dali. bawal sa school yun eh. Wala nga kaming pakialam eh. Akin na yung baon mo, bigay mo na sa amin yan, bilis. Gusto kong magsumbong kay teacher noon. Kaso kahit anong sigaw ko, parang hindi niya ako naririnig kasi nasa dulong-dulo ako noon. Tapos ang hina pa ng boses ko. Sobrang takot na takot nga ako nung time na yun. Sige, magsumbong ka pa. Lalaban ka ba sa akin, ha? Di na ako nagpatuloy magsumbong nun kay teacher kasi natakot na din ako sa sinabi ng katabi ko. Kasi malaking babae siya. Hindi namin siya kaedad nun kasi sa tingin ko pang grade 6 na yung tangka niya. At yung isa parang pang grade 3 na. Tapos nasa gitna pa nila akong dalawa. Kaya inisip ko na wala din naman ako magiging laban sa kanila. Wala na ako nagawa nun kundi ibigay na lang sa kanila yung baon kong pagkain. Buti na lang may natira pa akong 5 pesos nun kasi binigyan ako ni nanay nun kaya nakabili ako ng banana cue. Kaso wala naman ako naging kasabay nun kumain. Hindi ko na kasi kaklase si Angel nun tapos wala din ako ka-close sa mga kaklase ko. At dito nagsimula ang anxiety ko sa school. Dito na nabuo yung takot ko tuwing papasok ako. Kung noong kinder ayaw ko magpasama kay nanay, ngayon parang gusto ko siyang katabi sa upuan habang nagkaklase. Gusto ko magsumbong kay nanay noon nung umuwi ako. Kaso natatakot naman ako sa magiging consequence noon kasi baka gumanti naman sa akin yung dalawang huli kong kaklase. Okay ka lang ba, Jet? Opo, Nay. Paulit-ulit na nangyari sa akin yon. Kinukuha nila lagi yung baon ko hanggang sa isang araw nakaisip ako na kung wag na lang kaya ako magbaon ng pagkain, peperahin ko na lang para madalawahan sa akin. The next day, ganun nga yung ginawa ko. Hindi na ako nagbaon ng pagkain nun. Oh, bigay mo na sa amin yung baon mo. Kung sabihin pa, algebra na naman yan ha, umay na kami dyan eh. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Ibigay mo na. Kasi wala naman akong baon eh. Tiningnan pa nila yung bag ko nun para malaman ko nagsasabi ako ng totoo. Wala nga siyang baon. Di ko natanda yung nangyari nun, pero ang alam ko, wala naman silang ginawa sa akin nun. At saka nung grade 1 ko din naranasan na itanggi na kakilala ako. One time kasi, habang hinihintay ko si ate nun sa gilid ng school, tinawag ko yung kaklase ko nun. Ate, na baka maging kaklose siya para may kaibigan naman ako sa classroom. Hi, ate. Kaso, di man lang niya ako pinansin nun. Tapos, rinig ko pa sa usapan nila nun. Ate pa pala siya? Hindi kaya. Grabe, sobrang offended ako ng time na yun. Kasi alam ko naman nakilala niya ako kasi pumupunta kami sa bahay nila minsan eh. One time, nasa labas yung teacher namin nun kaya magulo sa classroom namin at may nakabasag ng baso. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Sige, basagin niyo na lahat yan. Sino nagpasimula ng habulan na yan? Sila dyan po. Jet, pumunito ka nga sa unahan. Di ko alam pero di na ako namatwiran nun. Basta ang nararamdaman ko lang nung time na yun ay takot. Huwag niyong tutularan si Jet ha. Huwag kayong pasaway. Ikaw naman Jet, anong balak mo sa nabasag mong baso? Palitan mo yan ang bago ha. Palitan mo yan ang bago. Palitan mo yan ang bago. Iyak ako ng iyak habang umuwi nun kasi sobrang sama ng loob ko. Pero nung malapit na ako sa bahay namin, tumahan na ako nun kasi baka makita pa ako ni nanay at magtanong pa siya. Isa naman ito sa kahihiyan na nangyari sa akin nung grade 1 pa din ako. May event kasi sa school nun kaya kailangan ng isang bata sa classroom namin nakakanta sa stage. Ako yung napili ni teacher nun kasi magaling daw si nanay kumanta at nagmana daw ako sa kanya. Kasi narinig niya daw ako minsan which is totoo naman kasi hindi naman sa pagmamayabang may bonus ako noon. Noon yun. Ngayon kasi ayaw ko na lang mag-stop. Nung nasa stage na ako nun,